Breaking news po mga kababayan. Nako po, District Engineer. Inanangkang suhulan ng isang congressman na si Congressman Leandro Lebiste. Nahuli po ito ng mga pulis mga kababayan at pinuri po ni Senador Marcoleta at ni Ping Lacson. Ito po mga kababayan. Sa kote, saludo si Senador Ping Lacson kay Congressman Leandro Lebiste sa matagumpay na entrapment operation ng hindi umano'y DPWH District Engineer na nagtangkang manuhol sa kanya ng 360 million kickback mula sa infrastructure project sa 1st District ng Batangas. Grabe mga kababayan. Ang tindi po ng korupsyon, isipin nyo. District Engineer, susuhulan ka ng 360 million kickback. Grabe, mga kababayan. Bumabahang pera ito. Ayan o, may snappy salute to neophyte, yung baguhan na senador, congressman ito, Kong Leandro Lebiste, Batangas, 1st District, for the successful police entrapment operation against a corrupt DPWH District Engineer who tried to bribe him up to 360 million kickbacks from infrastructure projects in his district. May his tribe increase. O, kita nyo mga kababayan, dumami sana ang katulad ni Leandro Lebiste ng 1st District ng Batangas. Ganyan dapat ang congressman, mga kababayan. Dumami sana ang iyong lahi. Yan ang sabi ni Senator Lacson at ni Senador Marcoleta. So ngayon mga kababayan, panoorin po natin yung isang video dito. Ito po mga kababayan, panoorin po natin para po malaman natin kung anong nangyari dito. Ito po yung video. Talagang nakakatuwa kasi mayroong mga ilan-ilan na mga congressman na matitino. Ito po yung video mga kababayan. So, ito po yung ng balita po sa DCMM. Ito po yung sabi, DPWH District Engineer arrested for alleged bribe attempt on Batangas Representative Lebiste. Grabe mga kababayan, ngayon lang po ito. Panoorin po natin. Aresto ang District Engineer ng DPWH dahil sa sinasabing panunuhol kay Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Lebiste. Dinampot sa entrapment operation sa Taal ang suspect na sinasabing nagtangkang suhulan ng kongresista ng mahigit 3 milyong piso. 3 milyon lang, 3 milyong piso. Parang mali po yung balita dito. Ang sabi po dito, 360 million. Hindi 3 million. Naku, barya lang po yan. Baka nagkamali po yung nagsulat dyan. Iko-correct ko lang po. Ayon dito sa post ni Ping Lacson, pumapalo po ng ng 360 million mga kababayan. So dito typo error lang siguro itong balita dito ng DCMM. Hindi po 3 million. May may mali po Di natin alam kung 360 million pero si Ping Lacson po ang nagsabi mga kababayan, hindi naman magpo-push yan ng maling figures yan. So ituloy natin, mga kababayan, para malaman po ito. Grabe, no? May mga ganito pa palang mga nilalang, mga kababayan, na honest na mga politiko. Isipin nyo, pag korap yan, gaya ng mga ilang congressman na nag-aano ng mga hearing sa Tuwadcom, nako po, napakaraming mga contractor na mga sangkot sa iskandal ng mga kababayan, ng flood control. So ngayon, itong congressman na ito, kahanga-hanga, pina-entrap itong district engineer na ito na tangkang manuhol ng
300 po, 360 million na mga kickback niya sa infrastructure. So, ibig sabihin kung ito ay naging kung ito ay naging mga kababayan, naging succeed, tiba-tiba si Congressman Leviste, yun nga lang inisip niya, corruption po ito. Ito mga kababayan, talagang kahanga-hanga itong si Congressman Leviste. Dumami sana ang iyong lahi. Aresto ang district engineer ng DPWH dahil sa sinasabing panunuhol kay Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Laviste. Dinampot sa entrapment operation sa Taal ang suspect na sinasabing nagtangkang suhulan ng kongresista ng mahigit 3 milyong piso. 3 milyon lang, 3 milyong piso para hikayating huwag imbestigahan ang mga proyekto ng DPWH sa kanyang distrito. Tinanggal naman ng DPWH sa pwesto si Isabelo Baleros bilang District Engineer ng Muntinlupa at Las Piñas City. Kasunod ito ng akusasyong sangkot si Baleros sa mga questionabling transaksyon kabilang na ang kontrobersyal na paglilipat ng flood control funds. Tinanggal mga kababayan, grabe yung kalakaran Ang laki ng mga involved na pera. Yung mga panunuhol, ganyan po talaga mga kababayan, yung mga nagbibid po para mailipat yung project sa kanila. Ganyan po ang ginagawa ng mga district engineers, DPWH. Kung sakali mga kababayan, kung itong si Leviste ay isang korap, papayag ito na ilipat yung project sa engineer na ito para kuhanin yung suhol na 360 million. Yun nga lang mga kababayan, hindi korap itong si Leviste. Kung hindi korap, papalakpakan natin at pupurihin natin mga kababayan. So ngayon, ituloy pa natin. Tanggal din sa pwesto at inilagay sa floating status ang 10 opisyal ng District Engineering Office ng DPWH sa Bulacan. Kabilang dito ang dating District Engineer na si Henry Alcantara. Gayon din ang bagong talagang District Engineer na si Bryce Hernandez. Maring sampahan ng reklamo ang mga opisyal, gayon din ang mga pribadong kontraktor kung hindi may papaliwanag ang sinasabing anomalya sa flood control projects na itinuturong dahilan ng malawakang pagbaha sa probinsya. Mga kababayan, grabe pati sa harapan ng Senado, baha na po mga kababayan. Nakikita nyo naman po ang mga nangyayari. Grabe mga panunuhol na ito mga kababayan ko. Diyos ko Lord. Sana itong si Leviste, dumami ang kanyang lahi mga kababayan. Sana dumami ang lahi mo. Congressman Leviste ng 1st District ng Batangas. Isipin nyo, may snappy salute to neophyte Congressman Leandro Leviste, Batangas, 1st District for the successful police entrapment operation against corrupt DPWH District Engineer who tried to bribe him with up to 360 million in kickbacks from the infrastructure projects in his district. May his tribe increase. Tignan nyo mga kababayan, pinupuri siya. Ito po yung mga comment. Tignan nyo po. The young ones need booster. Salute. Sabi ni Gladys B. Palagud. Senping as a civil and structure engineer, environmental and sanitary engineer, former officer and director of PICE and PSSE. I would like to volunteer in the assessment and evaluation of field flood control projects free of charge. The field flood control projects is assessment to the existence of institutionalized corruption at the highest level in the DPWH. Grabe mga kababayan. It's very inspiring to know that more young leaders are standing gallantly against corruption, sabi ni Jelly Glens Musico. Mga young blood na politician nagsashine because of integrity. Sana dumami pa, sabi ni Rafaelita Palasiki, who was the DPWH official. Grabe mga kababayan. He is the son of Loren Legarda, sabi niya mga kababayan.
Snappy salute kay Kong Leviste. Ganyan dapat. We need a cultural revolution against corruption, against laziness, against lack of discipline, respect and ethics, and generally against the evil doers in our land. Ping Lacson. 10% lang yan. Go for the 25% and others. Nako, yan ang sinasabi na. Hulihin nyo pa yung mas malalaki dito, mga kababayan. Hulihin nyo ma. And the secretary would shrug his shoulder of say, sabay-sabing this is isolated case. Nako, grabe itong si Bunuan na ito. Dapat matanggal na ito. Makapal din ang mukha nito. Sabi ni Del Feliciano, lumalabas na nga po yata na may pag-asa na tayo sa mga kabataan ngayon. Parang sila yung uhaw sa tamang pagbabago. Parang sila yung mas dapat na pagkatiwalaan. Hinahangad nila yung good governance kasi naghihirap sila sa pamumuno ng mga datihang nakaupo na puro kurakot lang. Grabe mga kababayan. This is heroic. Hope more to come out, sabi ni Reynaldo Villanueva. In East West Road, part of his district. O kita nyo, Manolo Fernandez. Lifestyle check sa lahat ng mga district engineer. Sigurado. Pansinin din ninyo, marami sa kanila ay nagiging politiko ang pamilya. Grabe mga kababayan. Grabe ang mga nangyayaring ganap na ito. Matindi ang corruption ng mga ito. Ang tindi. Ito grabe, nakakainis, O ito pa yung mga balita, mga kababayan. O, tignan nyo po, mga kababayan. Check po natin. Check na natin yung interview ni Leviste. Anong mangyayari dito? Nako po, mga kababayan, nakakahiya yung mga matatandang corrupt dito. Nakakahiya sila kasi mga bata nagsha-shine. I-check po natin si Congress. Nako, sisikat po ito mga kababayan. Sisikat itong si Leviste na ito. Sisikat po ito. I-check nga natin kung anong balita kay Leviste. Highways District Engineer was a Department of Public Works and Highways District Engineer was arrested and detained in Taal, Batangas for allegedly attempting to bribe Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Multiple sources independently confirmed to ABS-CBN News the arrest happened around 5 p.m. Friday after an entrapment operation in Poblacion, Taal, Batangas. According to initial reports, the suspect tried to bribe Leviste with over 3 million pesos to dissuade him from investigating DPWH projects in his district. The office of Leviste also confirms a case against DPWH District Engineer Abelardo Calalo will be filed at the Batangas Provincial Prosecutor on Tuesday. O yan mga kababayan. Yan po si Congressman Leviste. Batang-bata po ito, mga kababayan. Siguro wala pang 30 po ito. Parang sing-edad lang siguro ni Sandro, ni Sandro Marcos. Kong Leviste. Ayan mga kababayan, Leviste founded Solar Philippines in 2013 and listed its subsidiary SP New Energy Corporation. Mayaman na ito mga kababayan. So, tignan nga natin yung autobiography nito. O, ito po mga kababayan. 1993. 32-year-old mga kababayan. 32-year-old batang-bata po ito. Mga kababayan, batang-bata po. 32-year-old, pinanganak pong, ipinanganak po siya nung March 18, 1993. Congressman Leandro Antonio Legarda Leviste, mga kababayan. Siguro kamag-anak ni Loren Legarda po ito. Sana dumami yung kanyang lahi. The office of Congressman Leandro Legarda Leviste confirms that a case against Department of Public Works and Highways Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo is planned to be filed at the office of the Batangas Provincial Prosecutor on Tuesday, August 26. Ngayon lang po yung bribe na nangyari. Grabe mga kababayan, Nakakalula yung mga ginagawa ng mga district engineers dito.
So, ganyan po yung nangyayari mga kababayan. Kung gusto nilang mapunta yung project sa kanila, susuhulan nila yung mga congressman. Kaya dito po na tawag dito, nadedemonyo yung ilang congressman na mga korap. Kaya dito mga kababayan, ito yung kalakaran ng tinatawag na corruption. So yung mga engineer na gagawa ng mga project ng ating gobyerno, halimbawa po sa flood control, ganito po kalaki yung pera. Kaya yung mga congressman, ito ay lesson learned. Ito ay pagmumuni-muni sa inyong mga sarili na yumaman kayo dahil po sa inyong pagkakorap, dahil nasusuhulan kayo, pati kayo kasabwat na sa korupsyon. Yung iba, kontraktor congressman gaya nung si Diskaya, nagyabang, 40 na sports car, sinlaki ng mall yung bahay, nagpa-interview kay Julius Babaw, kay Corina Sanchez, di umano 10 million ang bayad ng mga ito. Kaya yung binulgar ni Vico Soto, kumakalat kayon at nagse-circulate sa social media na tinatanggi naman ni Corina Sanchez at Julius Babaw ang mga aligasyon ni Vico Soto na slanderous. Isang paninira lang ito. Pero mga kababayan, hindi natin masisi si Vico Soto sa kanyang mga binulgar sa social media na post niya. Dahil ang mga Diskaya po ay isang bilyonaryo at sila po yung mga top na kontraktor ng DPWH at umamin po sila mga kababayan na yumaman sila sa pagiging kontraktor ng DPWH na para silang mga kababayan yung may nagustuhan mo lang nang nag-swipe ka lang, yung mamahalin na sasakyan. Oy, gusto ko itong kotse na ito 17 million? Sige, orderin mo na. Sa Amerika ito, sige. Parang nag-o-order lang ng ng mga TikTok products mga kababayan yung mga buhayang ito. Diyan po nangyari na nabulgar po sila. So ano pong mga balita, ano pong mga comment dito mga kababayan? Thank you. Ito sisikat ito mga kababayan. Gaya ni Vice Mayor Respicio kaya nanalo dahil sumikat ito nung election Thank you. Mabuhay ka, Leviste. Dumami sana ang iyong lahi. Grabe yun. Mabuhay ka, Congressman Leviste. Good job. Sana pamarisan ka ng mga buhaya. Joel Chua, alam mo na. Ganyan dapat ang congressman. Hindi na susuhulan. Tignan nyo mga kababayan, di ba? Kaya inaaway ni ni Isko Moreno tanggalin na rin ang lisensya kung napatunayang corrupt ang engineer na yan. Tignan nyo mga kababayan. Praise God, expose all the corrupt officials. Simula na po ito mga kababayan. Pansin ko marami ng batang politician ang nag-e-expose kasi nga po mga kababayan, sawang-sawa na rin sila sa kultura na corruption sa Pilipinas. We need man like Sec Dizon in DPWH. Tignan nyo mga kababayan. I salute you, Mr. President, lalo na kung may makulong na mga involved sa corruption. Sana nga. Sana dumami pa kagaya mo kong Leviste. Alam nyo mga kababayan, nagsimula po ito nung manalo po si Congressman Marcoleta na manalo bilang senador. Ito kasi yung kanyang dream. Mahawakan niya ang Blue Ribbon Committee. So, nung siya na ang humawak ng Blue Ribbon Committee, si BBM natakot na rin. Kaya nagpursigi at ilabas ang mga korupsyon dahil pag hindi niya nilabas, alam nyo na po mga kababayan, sasabog at sasabog ito sa pamamagitan ni Senador Marcoleta. Kaya ito maging lesson learned sa mga corrupt na officials ito. Kasi si Senador Marcoleta hindi nagjo-joke. Hindi siya nagbibiro. Tignan nyo yung nangyari po dyan sa Samar. May kuratsa, kultura daw ito, yung pagsasaboy ng pera. Nabash sila ng netizen.
sa kasagsagan po ng investigasyon, ganito yung mangyayari. O mga kababayan, na masasabi nyo dito? 'Di ba? Mag-comment po kayo mga kababayan, anong masasabi nyo dito? O, i-check po natin dito ha, yung mga komento. Tignan nyo po yung mga nangyayari dito. O, check nyo po ha mga kababayan na eto po, tignan nyo. Basahin kong Leandro Legarda Leviste magsasampa ng kaso laban sa District Engineer ng Batangas kaugnay sa palpak na flood control projects. Tignan nyo mga kababayan, ganito po yung project nila. Ganyan po yung project mga kababayan. Kita nyo po yung project nila mga kababayan. Nakita nyo po. Grabe ganyan po kapalpak yung ginagawang project ng mga animal na korap. Nakikita nyo po talagang ito yung simbolo ng corruption. Ayan po. Mga kababayan, yan ang simbolo ng corruption. Ganyan po ang simbolo ng corruption mga kababayan. Makikita nyo naman, grabe O, tignan nyo po, ganyan ang simbolo ng corruption. Talagang malupit. Kikita nyo po, ang lupit ng corruption talaga mga kababayan. Kung hindi natin pag-aaralan ito, talagang nakakalula ang nangyayaring pagnanakaw ng pera natin. Kung hindi tayo mag-i-involve dito, talagang malupit na pagnanakaw ito. Patuloy na maagrabyado ang mga Pilipino dito mga kababayan. Tignan nyo po. Tignan nyo po ang corruption. Tignan nyo po mga kababayan. Ganyan po katindi ang nangyaring substandard ng mga project. Ang ninipis ng mga bakal. Ang ninipis ng mga pader. Konting ulan lang. Anod po yan tignan po nyo mga kababayan. Ganyan po mga kababayan. Tignan nyo yung statement ni Congressman Leviste. Ayan Nabasa ko na ito Tignan nyo po mga kababayan. The office of Congressman Leandro Legarda Leviste confirms that a case against Department of Public Works and Highways, Batangas, 1st District Engineer Abelardo Calalo is planned to be filed at the office of the Batangas Provincial Prosecutor on Tuesday, August 26. We should not tolerate any corruption in the PWH. We should demand projects at better quality and lower cost and obligate contractors to correct any deficiencies immediately without additional cost to the government. Beyond this case, we will push for broader reforms to address systematic problems of the PWH. Mga kababayan sana po wag natin sana ganyan po, pero tignan nyo rin yung mga sangkot ng congressman dito kasi naglalabasan na ang tunay na sistema. Isang sindikato ito mga kababayan na ganito po yung method. Susuhulan na nila ang congressman. Tapos, ang gagawin nila, titignan nila kung sinong mas malaking magsuhol, doon nila ibibigay yung bid. Ganyan po mga kababayan kalakaran. Buti na lang itong si Leviste Legarda ng 1st District ng Batangas, hindi corrupt. Kaya nilabas niya ito kasi tumutulong kay Senador Marcoleta. Tignan nyo po mga kababayan. Yan, ganyan po ang nangyayaring corruption. Napakatinding corruption. Grabe, nakakaiyak. Tignan nyo mga kababayan. Tignan nyo pong tignan nyo. Grabe yung corruption mga kababayan. Ano masasabi nyo? Good job. Congressman Leviste, dumami ka sana. Buti na lang, sinundan mo ang yapak ni Senador Marcoleta. Palakpakan tayo. Good job. Sana dumami ka pa. Sana dumami kayo gaya ni Marcoleta, Leviste, Mayor Isko, Vico Soto, Mayor Magalong. Salamat po sa inyo mga kababayan. Once again, isang like po, isang share at isang subscribe. Mabuhay po mga kababayan.